Purihin po ang Panginoon. Salamat Lord at ako na mga pagkaral naman ng panibagong salita ng Diyos dito sa Roma 5:6-8. Kahit nung tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Roma 5:8. Tagapagligtas. Habang nagmamalayo isang gabi, napansin niya isang susunog na bahay. Agad siyang huminto, tumakbo, papasok sa naglaglab na bahay. Iniligtas ang 4 na bata nga sa loob. Nang makapansin ang tagapagbantay ay may isa pang batang naiwan, walang pagkalilangan bumalik siya sa nag-aapoy na bahay. Naipit siya at ang 6 taong gulang na bata sa kalawang palpag, binali niya ang bintana at tumalon. Yakap ang bata, kasabay noon dumating ang bombero. Sa halip na unahin ang sarili, pinili niyang unahin ang kapakanan ng iba at naligtas niya ang lahat ng mga bata. Ipinakita niya ang kabayanihan sa kanyang kakutuwang isakripisyo ang sariling kaligtasan para sa iba. Sumalalim ang isang dakilang akto ng pag-ibig na ito ng isang dakilang sakripisyo. Ginawa ito ng isang tagapagligtas. Nakusang loob na ibigin niya ang kanyang buhay upang iligtas tayo mula sa kasalanan at kamatayan. Walang iba kundi si Jesus. Nang wala tayong kakayahang magligtas sa kaparusahan, namatay si Kristo para sa ating kasalanan sa panahong dinakda ng Diyos. Roma 5:6. Binigyan ni Apostol Pablo na pinili ni Jesus, ganap na Diyos at ganap na tao. Inialay ang kanyang buhay upang bayaran ang kasalanan ng mga tao. Kailanman ay hindi natin kayang tubusin ang sarili nating kakayahan. Pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig. Sa ganitong paraan, kahit nung tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Habang nagpapasalamat at nagtitiwala tayo sa ating tagapagligtas na buong kusang binigay niya ang kanyang buhay para sa atin, binigyan niya tayo na kakayahang magmahal ng may sakripisyo sa ating mga salita, sa ating mga gawa. Purihin po ang Panginoon. Purihin ang mga salita ng Diyos.